Ang pasaway na alitaptap na si Bulaklak. Sa isang maliit na nayon sa tabi ng gubat, may isang pamilya ng alitaptap na nakatira sa ilalim ng malaking puno ng bayabas. Ang pinakabata sa kanila ay si Bulaklak, isang maliit na alitaptap na may kulay dilaw na liwanag na parang maliit na sikat ng araw. Si Bulaklak ay masayahin at matapang, ngunit may isang kahinaan, sobrang pasaway. Palagi niyang binabaliwala ang mga payo ng kanyang inang alitaptap na si Dawag. Huwag kang maglaboy sa malayong bahagi ng gubat, anak, laging sabi ni Inang Dawag, na may takot sa boses. May mga panganib doon, mga hayop na maaaring saktan ka, o mga tao na maaaring hulihin ka. Ngunit si Bulaklak ay palaging may sagot. Ina, hindi ako matatakot. Ako ang pinakamalakas na alitaptap sa buong gubat. Makikita ko ang lahat ng bagay, at walang makakapidyo sa akin. Isang gabi, nang ang lahat ay natutulog na, tumakas si Bulaklak sa kanilang tahanan. Ang gubat ay napakaganda sa gabi, ang mga dahon ay nagpapakita ng kulay berde sa liwanag ng buwan, at ang mga ibon ay nagkukwento sa pamamagitan ng kanilang kanta. Si Bulaklak ay nagpapalipad-lipad ng malaya, nagtatakbo sa himpapawid, at nagpapakita ng kanyang dilaw na liwanag na parang nagpapasaya sa buong gubat. Talagang maling-mali ang ina ko, sabi niya sa sarili. Walang panganib dito, lahat ay maganda at tahimik. Habang siya ay naglalakbay patungo sa pinakamalayong bahagi ng gubat, nakita niya ang isang maliit na bahay na may maliwanag na ilaw sa loob. Sa harap ng bahay, may isang batang lalaki na nakauupo sa upuan, na naghihintay ng anuman. Ang pangalan ng batang lalaki ay si Junjun, at matagal na niyang gustong makakuha ng sariling alitaptap para ilagay sa garapon. Nang makita ni Junjun ang dilaw na liwanag ni Bulaklak, napangiti siya ng malaki. Wow! Ang ganda ng alitaptap na iyon! Sabi niya. Kumuha siya ng isang malaking garapon na may maliit na butas sa ibabaw, at tumakbo patungo sa direksyon ni Bulaklak. Si Bulaklak ay hindi nakita si Junjun hanggang sa huli. Nang makita niya ang garapon na paparating, sinubukan niyang lumipad palayo, ngunit huli na. Bam! Isinara ni Junjun ang takip ng garapon, at si Bulaklak ay nakakulong na. Yehey! May sarili na akong alitaptap! Sigaw ni Junjun, at dinala niya ang garapon papasok ng bahay. Sa loob ng garapon, si Bulaklak ay nagsimula ng umiyak. Ang liwanag ng bahay ay napakalakas at nakakasakit sa mata, at ang espasyo ay napakaliit. Hindi siya makagalaw ng maayos, at hindi niya makita ang gubat o ang kanyang pamilya. Ina, tulungan mo ako, bulong niya, na puno ng takot at pagsisisi. Sa buong gabi, si Bulaklak ay nanatiling nakakulong. Iniisip niya ang lahat ng payo ng kanyang ina na binaliwala niya, at ang lahat ng masasayang oras na kasama niya ang kanyang pamilya. Sana hindi ako tumakas, sabi niya, na lalo pang umiyak. Sana nakinig ako sa ina ko. Sa kabilang dako, ang inang alitaptap ay nagising at napansin na wala si Bulaklak. Anak, Bulaklak, sigaw niya, at agad na tinawag ang lahat ng alitaptap sa gubat. Hanapin natin si Bulaklak, nawawala siya. Ang lahat ng alitaptap ay nagpapalipad-lipad sa buong gubat, ang kanilang mga liwanag na nagpapaliwanag sa landas. Hinahanap nila si Bulaklak sa lahat ng sulok, sa ilalim ng dahon, sa tabi ng batis, sa ibabaw ng damo. Ngunit hindi nila siya makita. Sa malayong bahagi ng gubat siguro siya nagpunta, sabi ng amang alitaptap na si Mayabong, ang ama ni Bulaklak. Doon ang bahay ng mga tao. Baka doon siya nahuli. Hindi alintana ang takot, si Nanay Dawag ay lumipad patungo sa bahay ng mga tao. Sa loob ng bahay, nakita niya ang garapon na may liwanag na dilaw, ang liwanag ni Bulaklak. Si Junjun ay natutulog na, at ang garapon ay nasa mesa malapit sa kanyang higaan. Bulaklak, anak, narito ako, bulong ng Inang Dawag, na may luha sa mata. Narinig ni Bulaklak ang boses ng kanyang ina, at lalong nagliwanag ang kanyang dilaw na liwanag. Ina, narito ako, tulungan mo ako, sigaw niya. Si Inang Dawag ay lumapit sa garapon at dahan-daang binuksan ang takip. Agad na lumipad si Bulaklak papunta sa bisig ng kanyang ina, at nagsimula silang umiyak ng magkasama. Salamat, ina, salamat na nandito ka, sabi ni Bulaklak, hindi na ako magiging pasaway ulit. Makikinig na ako sa lahat ng payo mo. Okay lang, anak, sabi ng inang alitaptap, na humahalik sa ulo ni Bulaklak. Mahal na mahal kita, at ayokong mangyari ang masama sa iyo. Tayo na, uwi na tayo sa gubat. Pagbalik nila sa gubat, lahat ng alitaptap ay nagtatalo ng tuwa. Binalitaan nila si Bulaklak ng lahat ng kanilang pag-aalala, at si Bulaklak ay humingi ng paumanhin sa lahat para sa kanyang katigasan ng ulo. Mula noon, si Bulaklak ay naging pinakamasunuring alitaptap sa buong gubat. Palagi niyang sinusunod ang mga payo ng kanyang ina, at hindi na siya tumatakbo sa malayong bahagi ng gubat nang walang pahintulot. Minsan-minsan ay nagkukwento siya sa ibang batang alitaptap tungkol sa kanyang karanasan, tungkol sa takot na naramdaman niya nang nakakulong sa garapon, at tungkol sa halaga ng pagiging masunurin sa mga magulang. Ang mga magulang natin ay laging nag-iisip para sa atin, sabi niya sa kanila.
Hindi nila tayo pinipigilan dahil ayaw nila tayong masaya, pinipigilan nila tayo dahil mahal nila tayo at ayaw bilang tayo ay masaktan. Tuwing gabi, si Bulaklak ay nagpapalipad-lipad sa gubat kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang dilaw na liwanag na nagpapasaya sa lahat. At sa tuwing nakikita niya ang bahay ng mga tao, tinitignan niya ito ng may takot at pasasalamat, dahil alam niya na kung hindi siya nakinig sa kanyang ina, baka hindi na siya nakalabas mula sa garapon. Ang moral ng kwento ay, ang pagiging suwail ay nagdudulot ng trahedya sa atin, ngunit, ang payo at pagmamahal ng ating magulang ay sapat, upang tayo ay hindi mapahamak.